Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mga kapatid, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Puso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, para tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan natin talikdan ang ating mga nagagawang mga kasalanan, magbalik loob tayo sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating managagawang mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayanang banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aadyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal.
Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at siya'y umahon sa burol at naupo. Nang nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao na makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, nakakita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila, at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda, at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Jesus ay nagpapagaling sa mga may sakit
at nagpapakain sa mga tao. Magandang tanghali po mga kapanalig kay Kristo. At sa tagpong ito, sa mga pagbasa natin na pakinggan, ngayong unang linggo na tayo sa panahon ng Adbyento. At sa ipinapahayag ng ating ebanghelyo na kung saan ang ating Jesus sa unang bahagi ay matutunghayan natin na siya ay nagpagaling sa mga may mga karamdaman, sa mga may kapintasan, no? Itong mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at sabi pang at marami pang iba na mga sari-saring mga sakit, no? Kaya na kung saan ay talagang hindi sila nabigo dahil sa kanilang pananampalataya, no, pananalig nila sa ating Jesus. Sabi nga, ang pilay ay nakalakad na. No, ang pingkaw gumaling. Ang mga pipi nakapagsalita. Ang bulag ay nakakita. No? Kaya matutunghayan natin na walang imposible, no, sa Diyos. No? Walang imposible, no, sa ating Panginoon, sa mga taong tapat at talagang tunay na nanampalataya, tunay na nanalig sa Kanya. Oo. At marami na mga nagpapatotoo na kung saan yung mga taong meron nga akong na-meet na kung saan ay tinalian na siya ng buhay, no? Sakit na cancer, pero talagang kumbaga binibigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, no? Pero pinagkaluban pa siya. At siya ay binigyan ng pagkakataon na dagdagan pa ulit ang buhay, kaya siya ay nagpapatotoo. No? Sabi ko nga sa kanya, kung paano kinahaban ka, kung paano pinagkaluban ka ng biyaya ng Diyos, kung paano binigyan ka ng panibagong buhay, ay magpatotoo ka at talagang magpahayag at gamitin mo itong pagkakataon na ito para talagang yung mga bagay na hindi mo pa nagampanan, gawin mo. No? Kumbaga, huwag sasayangin, no, yung kaloob na biyaya, no, yung kaloob na panibagong buhay, no, na kung saan ikaw ay pinagaling. Kaya nawa ay hindi ka na makakalimot, magpasalamat sa Diyos, no, kasi yung iba, nung tinanggap nila ang kagalingan, nung sila ay talagang pinagkaluban ng panibagong pagkakataon, panibagong buhay. Yung umpisa, unang linggo, medyo okay pa. Pangalawa, minsan pag lumipas na yung taon, no, ay nakakalimot na. No? Kumbaga, bumabalik ulit sila sa normal nilang mga ginagawa. No? Nakakalungkot. No? No? Kaya yun. Kaya dito, pinapaunawa na wala naman talaga imposible, no? Sa mga taong nananalig, tapat, nagtitiwala sa Diyos. No? Talagang, kumbaga, siya na lang ang talagang pinaguhugutan ng lahat-lahat. No? Kaya, sumatotal, no? Sa pinapahayag sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo, ay talagang walang imposible, no, sa Diyos, no, sa ating Panginoon. Kahit anumang mga karamdaman, no, kaya niyang ipagkaloob, no, sa atin. Kaya ang nais lang ay magtiwala, no. Kaya kung mayroon tayong mga nararamdaman, ialay natin sa Diyos, no. Kapag ang ating mga kapatid, kamag-anak na kung saan nasa banig ng karamdaman, parang dating ay nawawala ng pag-asa, ito yung pagkakataon mo na palakasin ang kanyang loob at yun nga, ilapit, no, sa Diyos. No? Kasi katulad sa Ebanghelyo, may binabanggit na dito mga kaibigan, mga kamag-anak, no, mga kapatid, na talagang dahil nga may karamdaman sila, sinamahan sila, no, ilapit, no, sa ating Panginoon. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod Kristo, yun din ang mission natin, no? Kung paano ang ating Jesus nagmalasakit sa mga kapatid natin, mga may kapansanan, sa mga may sakit,
ipinakita niya ang kanyang pagmamahal, paglilingkod. Kaya nawa tayo din bilang mga binyagan, bilang mga tagasunod ni Kristo, ganun din ang ating panuntunan na kung saan ay naglalaan tayo ng oras, panahon, ang ating sarili para sila ay samahan, para sila ay ilapit sa Diyos, no? Ilapit sa Diyos. At dito kapag mayroon tayong kapatid na nasa bani ng karamdaman, alam natin na mainit ang ulo yan, no? Lalo kapag inatake siya ng sakit. So, kaya mangyayari dyan, dapat mahaba ang ating pasensya at talagang nilalawakan yung ating pangunawa at tinutulungan natin siya na tanggapin. Kasi minsan talagang, no? Parang dating ay hindi pa nila tinatanggap yung kanilang kalagayan, no? Kaya nga yung iba, kapag nagkakasakit, minsan inaaway pa ang Diyos. Oo. Pero kung tutusin, baka ikaw ang may pagkukulang. Dahil nung malakas ka, naging abusado ka. Ngayon sinisingil ka na, tapos sisisihin mo ang Diyos. O, naging abusado ka, sige, nagpakasasa ka, naggumon ka, tapos ngayon, medyo nararamdaman mo na sinisingil ka na, tapos ngayon, sisisihin ang Diyos. No? Kaya yun, ay pinapaunawa sa atin na kapag mayroong taong nagkakasakit, minsan nagtatanong talaga yan sa Diyos. No? Minsan sinisisi pa ang Diyos. Kaya dito, tinuturo natin na tingnan mo na yung sarili, at yun kasi kapag nagkakasakit ang tao, parang kanyan, warning. Oo, nagpapaalala na kung saan ay yung iyong katawan ay medyo nararamdaman na, no? At pinapaunawa rin na magsisi, magbagong buhay, tumalikod na sa mga bisyo at iba pa na mga bagay na nakasasama. Oo, kaya yun. At yung pangalawang bahagi, matutunghay natin, so tapos na ang ating Panginoon magpagaling at okay na lahat. Oo, talagang natanggap nila yung kaloob na habag at awa at pagpapala, no, na kung saan sila ay back to normal na. No, back to normal. Pero ngayon, yung pangalawang bahagi ng ating Ebanghelyo na ang ating Panginoon, nahabag siya, no, sa mga taong ito na kung saan sabi nga 3 araw na nakasama, no, ng ating Panginoon at naubos na yung kanilang pagkain. Kaya dito, challenge ng ating Panginoon ang kanyang mga lagad na magkaroon din sila ng damdamin. Dahil dito matutunghay natin, ating Panginoon, nahabag siya. At nais niya na pakainin itong mga taong ito. Itong napakaraming tao na ito na panay sunod sa Kanya. Kaya nais ng ating Panginoon na ang Kanyang mga lagad magkaroon din ng ganong damdamin, no, sa mga taong ito. Kaya dito matutunghay natin, sabi na ayaw ko silang umalis, na nagugutom, baka mahilo, no, sa daan, no, sa pag-uwi nila. Kaya sabi nga ng mga lagad, saan po tayo kukuha ng tinapay na makasasapat sa ganito karaming tao? Kaya matutunghay natin na nagsagot sila. So kumbaga nagkaroon naman din ng effort ang mga alagad. Sabi, mayroon dito 7 tinapay lang, may mga isda, no, maliliit na isda. So matutunghay natin, nandun yung ugnayan, no, ng ating Panginoon at ang kanyang mga alagad na kung saan binibigyan din sila ng partisipasyon, na mag-participate, na magkaroon sila ng habag at paglilingkod, no? Kaya matutunghay natin dito, matutunghay natin na napakain, no, ng ating Panginoon ang napakaraming tao nito, no, na kung saan ay talagang sumobra pa. No, sumobra pa, kaya ayaw niyang masira, no, yung masayang yung mga sumobra. Kaya dito sabi nga, nakapuno pa sila ng 7 bakol na malalaki. Kaya sa tagpong ito ay pinapaunawa sa atin ng ating Ebanghelyo, ang ating pagbasa ngayong panahon ng
ng Adbyento, na kung saan ay talagang bago sumapit ang Kapaskuhan, paano yung mga paghahanda na dapat nating gawin. Kaya nga, nung nakaraang linggo, pinapahayag na tayo'y magising. No? Magising tayo na kung saan ay maging handa tayo, no? Sa pagdating ng Panginoon. At part nga ng ating paghahanda ay yun. Tinuturo sa atin ang ating pagbasa ay tayo ay maging part ng ating paghahanda yung ating ugnayan sa ating kapwa, na kung saan ay talagang yung mga nasirang ugnayan, kailangan natin, yun nga, maging daan tayo ng pagpapagaling. Oo. Huwag na nating paabutin yung Pasko, huwag na nating paabutin yung bagong taon. Kung nais nating magawa kaagad, no, ngayon o bukas, gawin na. No? Kung kailangan magpatawad, no? O kung kailangan na talagang magpatawaran, no? So, kumbaga maging instrumento tayo ng pagpapagaling, no? Sa mga nasirang ugnayan. Kasi napakaganda na hindi na natin pinapaabot yung Pasko, bagong taon, na kung saan yung ating puso, wala na masyadong hinanakit, wala nang sama ng loob, no? Kundi nandoon yung kagalingan. No? So, kung paano pinagaling ng ating Panginoon ang mga may karamdaman, may mga sakit, tayo din ay maging instrumento ng pagpapagaling, no, sa ating kapwa. Part ito ng ating paghahanda. No? Para sa ganun ay kapag ikaw ay nagkakaroon kayo ng magandang ugnayan, tinatapos nyo na yung mga away, maganda. Nagkakaroon ka ng kapayapaan, no, sa iyong puso. Baka nga bago pagdating ng Pasko, matanggap mo yung regalo. Oo, madami na, no? Oo, marami kang matatanggap, no? Kaya yun. At syempre, ay tinuturo din sa atin ang ating ebanghelyo kung paano ang ating Panginoon nahabag at nagmalasakit sa mga taong nagugutom na kanyang pinakain, na kung saan ay itinuro niya sa kanyang mga alagad na ganun din ang pagdama. Oo. Kaya tayo din, bilang mga tagasunod niya, ay talagang magbahagi din tayo. Oo, magbahagi tayo. At ngayon, December, uso yung mga Christmas party. At napansin ko ay madami kayo ngayon. Oo. At narinig ko, ayon sa Bubuit, ay may Christmas party daw kayo. Oo. So, nung pumasok ako, mayroon akong natanggap, no, isang supot na tinapay. Tama-tama lang yung ating gospel ay yung mga taong nagugutom. Kaya ang tinanggap ko kasi biyaya eh. Oo, tinanggap, sabi ko salamat sa ayuda. Oo. Pero nilagay ko sa bag, no. So, katulad ng binabanggit sa Ebanghelyo, maraming nagugutom. So, itinuturo din ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng habag, malasakit sa ating kapwa. No? So yung tinanggap kong ayuda, hindi lang ito para sa akin. O kailangan ko dito ibahagi dahil yun ang nais ng Panginoon para i-share din. Kaya sa inyong Christmas party, okay lang mag-take out. Pero dahil nakatikim na kayo, ibahagi nyo sa iba. Oo. Sa inyong pag-uwi, kapag may nadaanan kayo nakahandusay, dahil nahilo, dahil wala hindi pa nakakain. Yung iti-take out nyo para sa inyong anak na medyo malaki na rin, overweight na, sa kanya na ikaw ang ibigay. No? Para makakain man lang ng kuwan din ng masarap. No? Marami tayong nakikita dyan. No? Na kung saan ay talagang aminado sila na talagang
hirap din. Oo. Kasi kung mayayaman yan, wala yan dyan. Oo. Nandun yan sa mga restaurant, mga hotel, doon yan. Pero dahil nga sa sitwasyon, kalagayan ng kailang buhay, walang trabaho. So, at yung iba talaga ay sadyang walang-wala talaga. Kaya yun. At sabi naman ng iba ay tinatanggap na lang nila na manlimos kaysa daw magnakaw. Oo, kaya kinakapalan na lang nila yung mukha nila. Kasi kung magnakaw naman, hindi maganda. Oo. So, na lang, manlimos na lang. Kung sino ang may mabuting kalooban, kung sino ang nakakinig ng salita ng Diyos, ngayong araw na ito na nagtuturo na bigyan yung mga nagugutom, at yun, baka isa nga doon. Kaya, sumatotal, yun ang paanyaya sa bawat isa sa atin. Na maging daluyan tayo ng pagpapagaling, ayusin natin ang mga nasirang ugnayan, wag na natin paubutin yung Pasko o bagong taon o matapos itong taon na ito, kundi tayo maging instrumento at kung mayroon tayo nasaktan, gawin na natin, wag na natin pagbabukas. At syempre, tinuturo sa atin na ang Diyos naman ay hindi nagpapabaya at bilang mga lingkod, tinuturo din na tayo na maging tinapay din tayo para sa iba. Kumbaga magsakripisyo din tayo. At kung mayroon man, ay kahit sa maliit na pamamaraan, gawin natin na may pagmamahal sa ating kapwa. Kaya yun ang paanyaya, panawagan sa bawat isa sa atin, lalo sa panahon ng Adbyento. Tumayo po ang lahat. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkakalob niya sa atin. Sa bawat panalangin nating tutugon, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Kalakip ng ating mga personal ang mga kahilingan at pinatutukulan ng misang ito. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay, kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita si San Francisco Javier, tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing paghangad na sagipin ang kapwa. Kami ay gawin mong maliksing, makadulog sa iyo kaysa ng kapwa-tao, sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo. Sa pamagitan ng Kristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayon si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian. Sa kaitaasan, pinagpala ang napari ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawang dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na iyong Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili mo nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus sa puyon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei, qui tollis peccatam
Mga kapatid, narito ang Apostol Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Ibinibigay niya ang kanyang sarili bilang pagkain, tinapay na nagbibigay buhay. Papalad ang mga ininyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco para sa kapwa ay mailigtas, upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamtan namin kaysa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamagitan ng Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po sa inyo lahat, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal pagdiriwang. At enjoy kayo ha, mga kapanalig, no? So, maging instrumento tayo ng pagpapagaling at mag-instrumento tayo ng pagbabahagi ng biyaya na kaloob na tinanggap natin buhat sa Panginoon. Kahit sa maliit na pamaraan na kung saan ay makikita yung ngiti, no, sa kanilang mga pisngi at kagalakan sa kanilang puso na kung saan meron palang nagmamahal. Oo.
nagmamahal sa kanila. Patalastas, inanyayahan ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931 o local 129-131-137 o mag-text sa 0917-6314-589 at hanapin si Binibini Rini Jose o si Binibini Ali Nahi. Maraming salamat po. Oo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo taglay pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin ng paglingkuran. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag at tatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.